And it's very important for us to understand that we are continuing our series on collective support. Napaka-importante talaga ng suporta pagdating po sa buhay natin because hindi tayo nilikha para maging isla, ika nga. Alam niyo po ba sa isang pagsusuri ng mga ng mga behavioral scientists and neuropsychologists and neuroscientists as well, napaka-importante po na meron tayong kaagapay sa buhay. At ang kaagapay natin na maaari nating pagkatiwalaan ay maari nating maggawing hug buddy. O in other words, yung pwede natin siyang yakapin, pwede tayong yakapin. According to this study, you would be needing anywhere from 35 to 42 hugs per day. 35 to 42 na yakap araw-araw. Parang iyong emotional well-being ay ma-establish ng maayos. Kaya napaka-importante na meron tayong katuwang. At mas maganda syempre kung ang kayakap natin ay isang tao na pagkakatiwalaan natin, isang tao na ang kanyang umang sa buhay natin ay palaguin tayo, palakasin tayo, at maging kawangis tayo ng Panginoon. At kadalasan syempre, ang mga taong yan ay yung mga taong matapat sa Diyos. Kaya wag mong kakalimutan, kailangan mo according to that study, approximately what? 35 to 42 hugs a day for your well-being. Diba? Napaka-importante. Kaya the Lord is very powerful. The Lord is amazing that He has said that I am Emmanuel. Emmanuel means God with us and we are never alone. So sa last po na series natin on collective support, tignan po natin ang ating simbahan ng SNJ as change catalyst. Ano po ibig sabihin ng change catalyst? Ito po yung tuturuan tayo na magbago mula sa loob palabas at makatulong sa pagbabago sa ating kapaligiran. Dahil yun po ang pakay ng Panginoong Jesus. Nung siya po ay pumunta sa mundong ito, binago niya po ang landscape ng salvation. In other words, siya po ang naging pagtubos. He became the lamb who was slain. He was the ultimate sacrifice para sa kasalanan ng sanlibutan. At dahil dito, nagbago siyempre ang daan patungo sa kalangitan. Ito ay sa pamamagitan ng grasya mula sa Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya at ating pagtanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi natin ito makukuha sa gawain, hindi natin ito makukuha sa kabutihang palad. Makukuha lang natin ang ating kaligtasan mula sa kasalanan at sa buhay sa kabilang buhay, patungo sa langit, patungo sa paraiso sa pamamagitan niya lamang. So, huwag po natin kakalimutan, it is Jesus who provides that. Basahin po muli natin ang ating carrier verse for the whole month of August. Ito po yung carrier verse natin for collective support. It's taken from Acts 2:42 to 47. I hope that you will be reading with me while you are all on mute, or if you want to stand up with me, para bigyan po natin ng tamang pagrespeto ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At syempre, para magkaroon po tayo ng sapat na atensyon at enerhiya at pangunawa, dahil pag nakatayo po tayo at nagbabasa tayo verbally, mas nare-retain po natin at mas meron tayong focus doon sa salita ng Diyos. Sabi po dito, verse 42, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer. A deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miraculous signs and wonders. And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. And may the Lord add blessing to the reading of His mighty word. Maunawaan po natin ito, wag po natin siya makalimutan. At higit po dyan, maipamuhay natin. Bago po tayo magpatuloy at bago po kayo bigyan ng konting insight doon sa biniyas natin carrier verses, let's pray. Panginoon, kayo po ang mangusap sa aming lahat. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, ng inyong presensya. Bawat tahanan, bawat nilalang Panginoon that represents you today, Heavenly Father, or represents their family today. Let them experience your power in your presence and let them represent their family. Let their families, Lord God, also experience you. Kung kasama man nila kanilang kapamilya o hindi, Panginoon, kung nasaan man
ang kanilang mga kasama sa bahay, ang kanilang kapamilya, kayo po, Panginoon, ang bumisita sa kanila. Iparanas niyo po, Panginoon, sa bawat isa na nakikinig o nanonood ng mensaheng ito, ang presensya mo, ang kapangyarihan mo, ang kapayapaan mo, ang iyong pag-ibig. Grabe ka magmahal, Panginoon. Bago pa lamang kami nabuhay, naglatag ka ng plano na napakaganda. Buhay, Panginoon, na kami ay magiging matagumpay sa iyong mata. Buhay, Panginoon, na punong-puno ng kagalakan, kapayapaan at pagbabagong buhay upang madala namin, Panginoon, ang ibang tao sa presensya mo. Madala namin sila, Panginoon, sa iyo para malaman nila kung sino sila sa mata mo, paano mo sila nilikha, paano mo sila hinulma, ano ang binigay mong talento, kagalingan, kalakasan, Panginoon, at talino sa kanila. So ang hiling ko po, Heavenly Father, that you alone, Lord God, be glorified and you alone be magnified because it is your, Lord God, will that needs to happen. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Napakalupit po talaga ng Panginoon kung titignan natin, no? Uh, the Lord is such a wonderful and powerful God na binigay niya sa atin ang simbahan. Ang simbahan po talaga kasi ang malaking tulong sa atin. Ang simbahan po talaga ang magbibigay sa atin ng kakaibang pamumuhay. At ito nga ay magtutulong sa atin para tayo ay magbago mula sa loob palabas at sa ating kapaligiran. Sabi po dyan sa career verse natin sa Acts 2:42 to 47, nagsama-sama po ang mga sumasamba sa Panginoon. At sila ay nakinig sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Nagsama-sama sila para mag-fellowship, magtulungan, magpalakasan, magkwentuhan, hindi magchismisan. Magtulungan sa mga nangangailangan. Wala pong mahirap sa simbahan noong mga panahon na yun. Lahat po ng kanilang pangangailangan ay napunan. Pero ang pinakamaganda po na hindi po masyadong nasabi dito, kung titignan po natin, dahil po sa kanilang pagsasalo, dahil po sa kanilang panalangin, pagsamba, natuto po silang maging mapagbigay. Natuto po silang ilaan ang kanilang panahon, ang kanilang talino, ang kanilang lakas para sa kabutihan ng kapwa nila. Alam niyo po, sa totoo lang, kapag tayo ay nabago ng Panginoon, ang unang gagawin natin, hindi natin titignan ng ating sarili, titignan natin ang ating kapaligiran. At pag tayo ay tumingin sa salamin, nakita natin kung sino tayo, ang mga katagang lalabas sa ating bibig ay mga bagay na tayo ay magiging mapagpasalamat. We will become grateful. Because one of the three wills that the Lord wants us to experience is, sabi niya sa First Thessalonians chapter 5:16 to 18, sabi niya, rejoice always, pray unceasingly, and give thanks in all circumstance. Yun po kasi ang ituturo ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, pag tayo ay tumingin na sa ibang tao, makikita po natin ang pagpapala ng Panginoon. Napakaliwanag, napakaganda, napakahusay dahil makikita natin kung ano po ang plano ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ating buhay. Na napakaganda na ang gagawin ng mundo na nakawin itong magandang kinabukasan natin, tutulak tayo sa kasalanan, magkamali tayo ng papakasalan o di kaya sa mga nakaranas na sila ay nabuntis o nakabuntis, di ba? Parang nawalan ka na ng pag-asa dahil nagkaroon ka ng anak o di kaya na-discarril yung mga plano mo sa buhay mo. Ngunit ang Panginoon, kapag ikaw ay nakisapi sa isang simbahan katulad ng SNJ, tutulungan ka na maging malapit sa Diyos makapangyarihan sa lahat para ikaw ay mabigyan ng pag-asa. Para makita mo ang landas na pwede mo pang tahakin dahil merong pag-asa. Kung kahit ano ang pinanggalingan mo, hindi importante yon. Ang importante kung ano ang desisyon mo ngayon at saan ka patungo. Kaya nga po napaka-importante na palibutan natin ang ating mga sarili ng mga tao na mapagmahal sa Diyos. Para pag minahal tayo, magmamahal sila sa atin na totoo. Hindi nila tayo uutuin, mamanipulahin o gagamitin sa kanilang mga kagustuhan. Huwag po natin kalimutan na ang pagsasanib puwersa ay napaka-importante para po tayo ay mabago. Sabi po sa 1 Corinthians 12:12 to 13 Amplified Version, babasahin ko po sa inyo and I hope that you will be reading with me. For just as the body is one and yet has many parts, and all the parts, though many, from only one body, so it is with Christ. For by one Holy Spirit we were all baptized into one body, spiritually transformed, united together, whether Jews or Greeks, slaves or free, and we were all made to drink of one Holy Spirit, since the same Holy Spirit fills each life. And may the Lord add power and majesty to the reading of His mighty word. So, sa isang simbahan, meron tayong tinatawag na pagkukumpleto.
Iba-iba yung gilas natin, iba-iba yung lakas natin, iba-iba kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Kaya nga po, pag tinignan natin ang ating simbahan, you would be able to see na may worship team, may mga teachers, di ba? May mga administrators, may mga service providers, yung mga nagsiset up ng simbahan, nagluluto, nagsusupport, mga administrators, sila yung nasa back office. Iba't ibang mga tao, iba't ibang kakayahan para pa nagsanib puwersa, ang kabuuan nito ay mas malaki sa bawat individual. At ito ay nagdadala ng isang symphony. Parang isang napakagandang tugtugin na iba't ibang kakayahan nagsasama at merong harmony, may unity. At ang unity nito ay nagdadala ng pagsamba sa Panginoon. Ang unity nito ay nagdadala ng tamang direksyon sa mga tao sa kanilang kapaligiran dahil ang Diyos ang sinasamba ng simbahang ito. Ang Diyos ang nagpapalakas, nagbibigay husay, nagbibigay ng revelation kung ano yung mga dapat nating gawin. At siya ang nag-lead sa atin for a purpose. Kaya nga po, hindi corny na maging part ng church. Hindi corny na sumamba sa Panginoon. Sabi ng mga tao na corny, sabi ng mga tao, nananakawin lang ng simbahan, ng ikapu at handog na ibibigay mo. Ngunit itong mga taong ito, naniniwala sila sa kasinungalingan. Kaya nga pag tinignan natin ng mga buhay, ng mga taong hinuhusgahan ng mga simbahan katulad ng SNJ, kung titignan natin, makikita natin na ang kanilang kabuhayan ay hindi maganda. Maari meron silang kayamanan, ngunit ang kapayapaan o ang pagkakaisa sa kanilang pamilya ay malayo sa katotohanan. Dahil nga po punong-puno sila ng inis o puot, ang tendency nila ay maging mapanira sila. Hindi sila yung tutulong sa kapwa nila para ang mga kapwa nila ay lumago o mas maging mayaman o mas maging mahusay sa kanila. Yan po ang nagagawa ng simbahan. The power of unity as a change catalyst, it's something very beautiful. It is something that the Lord has designed, and no one person, no one church will be able to provide that outcome. Si Lord lamang po ang magbibigay ng result sa mga bagay na ito. We are just here to represent God, but it is God who ultimately controls the outcomes. Pero syempre po, importante na tayo na ipapasakop sa Panginoon. Tuloy po natin. So tayo ay change catalyst ang ating simbahan, reaching in mula sa loob palabas and reaching out as we are transformed. Kasi ang hirap pong tumulong sa kapwa natin kung sarili natin hindi natin matulong-tulungan. So, pag-usapan po natin muna ang reaching in. Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27 NLT version. I hope that you will read with me while you are all on mute and stand up wherever it's appropriate. Sabi po rito, then I will sprinkle clean water on you and you will be clean. Your filth will be washed away, and you will no longer worship idols. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. So ang nangyayari po sa isang tao na nagpapasakop sa Panginoon, babaguhin siya ng Panginoon mula sa loob. Papalambutin niya yung pusong bato, babaguhin niya yung pag-iisip, magiging mas maayos ka pagdating sa pagtatrato mo sa iyong sarili para maging maayos ang pagtrato mo sa ibang tao. At ang mangyayari sa iyo, una sa lahat, papatawarin ka ng Diyos sa lahat ng iyong mga kasalanan at lilinisin ka. Kasi nga po ang kasalanan na nagiging hadlang para tayo ay magbago, para tayo ay lumago, para tayo ay makakita sa lansangan ng spiritual dahil nakatingin tayo at nakaumang tayo sa physical kapag tayo ay patuloy nagkakasala. Hindi tayo magkaroon ng maayos na connection sa Panginoon. Hindi natin siya marinig sa ating mga panalangin ng ingay ng utak natin at ang tigas ng puso natin kasi gusto natin kontrolin yung buhay natin at gusto natin kontrolin yung pamilya natin. Gusto natin kontrolin yung outcome ng ating life. So, pag hindi natin nagustuhan yung nangyari at hindi to yung expectation natin na didiskaril tayo. Pumapalpak tayo, na-frustrate tayo, nawiwindang tayo kasi ang sinusunod natin yung mga bagay na hindi makakatulong sa atin.
Kaya nga po sa SNJ, tuturuan po namin kayo na sumamba sa Panginoon. Manalangin ng tama, magbasa ng Biblia para maalala mo ang kanyang mga salita at masunod mo. Hindi dahil sa obligasyon ng totoo to, dahil takot ka sa Panginoon, kung hindi dahil mahal mo na ang Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, kung ako ay mahal mo, susundin mo lahat ng aking inuutos. At ang aking inuutos ay hindi mabigat sundin. Kaya nga po, pag naunawaan natin itong mga bagay na to, magkakaroon tayo ng kakaibang pananaw sa buhay. Hindi na natin gustong yumaman. Yayaman na lang tayo. Kung ito ang kagustuhan ng Panginoon. Ano ang gusto natin? Gusto natin sambahin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. Na ang mga tao sa kapaligiran natin, ayan, yan, kunwari si Marie. Si Marie, yan ang taong totoo. Yan ang alam mong sumasamba sa Diyos sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pagkikilos, sa kanyang paggagawa ng mga gawain para sa Diyos, sa pagtulong niya sa kapwa niya. Makikita mo na ito ay mula sa Diyos at punong-puno ng pag-ibig. Maaliwalas ang itsura ng mga taong na bago mula paloob palabas. Dahil ang kanilang seguridad ay hindi sa pera. Ang hirap kapag ang seguridad mo ay nasa pera. Pag nakita mo ang bank account mo zero na, mawiwindang ka na. Kung ang inyong seguridad, dahil ikaw ay nabago ng Panginoon, dahil sa pagsapi mo sa isang simbahan na sinasamba ang Diyos at sinusunod siya ng maayos, ibang klase ang kapayapaan na meron ka. At alam mo ang kinabukasan mo ay sigurado. Ang tagumpay araw-araw ay kailangan mo lang ipamuhay dahil yan ang pangako ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, I will put a new spirit in you. Ang Espiritu ng Diyos ang kakasi sa atin. Ang Espiritu ng Diyos ang kakausap sa atin. At kailangan tayong handang matutong makinig. At handa tayong mabilis na sumunod. At makikita natin sa ating kapaligiran, sa ating buhay, marami tayong dapat ipagpasalamat. Marami tayong dapat i-celebrate, ika nga. At mawawala yung pagiging materyoso natin, mawawala yung desire natin na magkaroon ng bahay o magkaroon ng sasakyan. Dahil sabi ng Panginoon, seek my kingdom and my righteousness first, and all of those things, yung paghahangad mo ng bahay, paghahangad mo ng magandang karir o magandang negosyo, will be added unto you. Pero sinong unahin mo para mabago ka mula paloob, palabas? Ang Panginoon, ang Diyos Ama, ang banal na Espiritu, si Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Mahirap ba unawain? Hindi. Napakasimple. Kung ano ang sinabi ko, yun ang totoo. Ang nagkukomplika ay pagpatuloy tayong nagkakasala. Kasi parang magulo sa isipan natin ang katotohanan ito. Hindi natin malunok, hindi natin masikmura dahil nasanay tayo na mabuhay sa kasalanan. Ika nga kung ikaw ay galing sa dilim at lumipat ka sa liwanag, di ba nakakasilaw? Kakasilaw yung liwanag pag biglaan kang napalipat. Ngunit pag ikaw ay nasanay sa liwanag, ayaw mo nang bumalik sa dilim. Kasi ang dilim ay punong-puno ng frustration, punong-puno ng anger, punong-puno ng vengefulness, punong-puno ng um, selfish ambition. Punong-puno ito ng fleshly desires. And the motivation is for us to live this life ayon sa kalooban natin. Hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi tayo mabago-bago kasi ang magbabago sa atin, the reason for our change is God. It's the Lord Holy Spirit. Hindi to yung effort natin. Ang gagawin natin, lalapit tayo sa Kanya, susuko tayo sa Kanya, and God will do the rest. So by faith, we will experience that change. So kung ikaw magmamatigas ka, nakikinig ka ngayon, magmamatigas-matigas ka, takot ka sa Diyos, lalong-lalo na kung ikaw ay Kristiyano. Kung ikaw ay tumanggap na kay Jesus bilang Diyos at kapagligtas. Kasi kung ikaw ay namumuhay sa kamunduhan at kasalanan, ikaw ay nagiging source ng katisuran. And you know what? God will not allow that for the long term. Kaya nga meron tayong tinatawag na kasalanan na nauuwi sa kamatayan. The sin that leads to death. At ang sabi ng Panginoon, napakaliwanag, hindi mo na kailangan ipanalangin ng taong yan because I have judged that person. Kaya pag hindi tayo nagbago bilang mga Kristiyano, talaga bang Kristiyano tayo? Talaga bang natanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? At kung talaga natanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas, hindi tayo mananatili sa kasalanan. Kasi sa, sa buhay ng makasalanan, malagkit, mabigat, mainit, nakakairita.
Ang gulo, ang ingay. Ah, punong-puno to ng agam-agam, kainggitan. Yung kasi yung nagagawa ng kasalanan. So, patuloy po natin. Sabi po sa Galatians 2:20, dalawang version po ang mabasahin ko sa inyo. NIV muna, tapos Amplified. Sabi po dito ni Apostle Paul, para magpatotoo siya na siya ay talagang nabago na. Huwag po natin kakalimutan, si Apostle Paul during that time, siya po ay murderer ng mga Christians. Siya po ay isang Pharisee, zealous for the faith, and he was actually not only persecuting Christians, but he was murdering them. At siya ay nabago, nakita yung kanyang manifestation ng behavioral changes niya at ang perspective sa buhay niya. At anong sabi niya? Patotoo niya sa mga tao sa Church of Galatia. Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ, and I no longer live. But Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Amplified version, I have been crucified with Christ. That is, in him I have shared his crucifixion. It is no longer I who live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith, by adhering to, relying on, and completely trusting in the Son of God who loved me and gave himself up for me. Hayaan niyo po na kausapin tayo ng Panginoon sa pagbabasa natin ng salita niya. Nakita po natin dito na kapag ang elemento ng pagkatao natin o yung pagiging makasarili natin ay nandun pa rin sa kalagitnaan ng ating buhay, hindi tayo mababago. We will not be able to be changed. We will not we will not be able to live the life na transformed na sinasabi ng Panginoon. It should be Christ living inside of us. And we should be crucified with Christ. Ang ibig sabihin na to, pinako na natin sa krus, iniwan na natin yung makasalanang pagkatao natin. At ang ating umang ay maging kawangi si Kristo. Paano mag-isip si Kristo, paano magsalita si Kristo, paano niya mahalin ang kapwa niya, paano siya makibahagi ng kanyang pagpapala. Lahat ng mga ehemplo ng Panginoong Hesus, yun ang naisa sa buhay natin. Mapagmahal tayo, malalim tayo mag-isip, hindi tayo nagmamadali, nananalangin tayo. Tama yung mga katagang sinasabi natin. Alam niyo po, ang sarap ng isang tao na punong-puno ng pag-ibig at punong-puno ng kagalakan. Kasi po, kaya sila masarap kasama kasi damang-dama mo yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanila. At wala kang maririnig na negatibo sa kanila. Hindi sila nag-aangas, hindi sila nag-aangal. There is no murmuring in their lips. There is no grumbling. They can only say, let's glorify God, let's pray together. Let's encourage each other to do good works. Yun po yung mga conversations ng mga taong nabago na. Ayaw nila ng mga usapang walang kwenta na nag-aaksaya lang ng panahon. They would focus on relationships that truly matters, and they would focus on so many things that brings about a smile on the faces of other people. Kaya nga po pag naalay natin ang buong pagkatao natin at kung sino man tayo ngayon sa mundong ito, napakaganda. Di ba? Ang sarap kung tayo ay kawangis ni Kristo. Na-imagine niyo po ba yun na wala na yung personality mo, yung nakakainis na personality mo, nakakainis na behavior mo, yung mga nakakainis na diskarte mo, yung pagiging irritable mo, yung pagiging maalalahanin mo, yung pagiging mainggitin mo. Na-imagine niyo ba kung malaya na kayo sa lahat ng mga bagay na negative, malaya na tayo sa lahat ng kasalanan? Ang pagbabago ay ganun kabilis. Dahil ang Panginoon ang nagdadala sa atin sa level na yun. At matatagpuan po natin yan only through a church. A church that glorifies God, a church that magnifies God, and a church that tells people, obey God. At syempre, kung nabago ka na, hindi mo maaring sarilinin to eh. Kasi yun yung mangyayari sa'yo. As you become like Jesus, you will spread the news. Nabago ako ng Panginoon. Dahil nadama mo, naranasan mo ang kapangyarihan niya, gusto mo yung mga tao sa kapaligiran mo maging maligaya. At
Kung maaari, mas maligaya pa sila kasera sa'yo. Mas matagumpay pa sila kasera sa'yo. Kasi yun na yung umang mo. Tulungan ng kapwa mo, tulungan ng ibang tao, tulungan yung anak mo, tulungan yung kapitbahay mo, tulungan yung mga tiga-simbahan para marating nila at the very least kung ano yung narating mo pagdating sa relasyon mo sa Panginoon. Matthew 5:13 to 16 NIV version. Sabi diyan, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. And may the Lord add the desire to worship and obey God sa pagbabasa ng kanyang salita. Alam niyo po, kaya ginamit ng Panginoon, you are the salt of the earth. Ang salt po ng mga panahon dyan, it is so precious. Sobrang mahal po ng salt ng mga panahon na yun. Sobrang mahal. Sobrang halaga. Kaya sinasabi ng Panginoon, mahalaga ka. Mahalaga ka. At kung ikaw ay function ng salt, hindi lamang ikaw ay mahalaga at importante doon sa mga tao sa kapaligiran mo, kung hindi ang madadala mong ligaya doon sa mga tao bilang asin ng mga panahon na yun kasi papasarapin mo yung lasa ng pagkain. Okay? Magkakaroon ng flavor yung buhay ng mga tao. Ikaw rin ay source ng preservation ng moral excellence. Ikaw ang parang tao na magdadala sa kanila ng consciousness what is morally acceptable. Yung moral law ng Panginoon, pinapamuhay mo, and they would see you as an inspiration. Hindi ka magsisinungaling dahil ayaw mo magsinungaling dahil ang pagsisinungaling ay hindi tama. Walang white, walang green, walang yellow lie. A lie is a lie. And that stops with you. And they would see the life of an honest person. And they would see that God is glorified sa buhay mo. Dahil ikaw gusto mong ipamahagi ang sarili mo as salt of the earth para yung halaga mo ay malipat sa kanila at maranasan nila na sila ay mahalaga din. They are valuable. And they will enjoy life because they will experience you adding flavor to their lives because God is with you. Yun po yung nangyayari. Kaya yung mga tao, excited sila makakwentuhan ka. At the very least, kung hindi man nila ikaw makakakwentuhan, makasama ka lang nila, masaya na sila kasi bit-bit mo yung kagalakan ng Panginoon. Itsura mo palang nakakatuwa. Tingnan mo nga katabi mo, nakakabwisit mga katabi mo, nakakatuwa yan. Kasi ibang-iba ang itsura ng tao na handang tumulong, na ang basihan niya ng pagtulong ay ang salita ng Diyos dahil hindi siya naghahanap ng kapalit. At hindi niya susumbatan yung tao. Gagawin niya yung dapat niyang gawin dahil yun ang nararapat. Kaya nga ang isang tao who is the light of the world, that person illuminates the room. Hindi siya kailangan mag-effort, hindi siya kailangan magpapansin. Natural. Yung presensya ng Panginoon, bitbit na kahit saang lugar, kita kagad ang liwanag sa Kanya. Naririnig yung kaliwanagan ng kanyang pagsasalita. At ang mga sinasabi niya mga bagay-bagay ay yun nakakatulong, hindi nakakasakit at nakakabasag ng puso o nakakasira ng kumpiyansa. Siyempre, hindi maari naman na ah, konsintihin niya yung mga pagkakamali. Ngunit pag nagsabi siya ng mga bagay na kailangan para madisiplina yung mga tao sa kapaligiran niya, dama pa rin ng mga tao na sinasabi niya to dahil mahal niya yung mga taong yun at hindi siya kakakasamaan ng loob. Alam niyo, naalala ko nga po there are times in my life, in my ministry, and even as a friend sa isa o dalawang mga kaibigan ko that rejected the gospel because yes, naranasan ko rin po na tanggihan ang salita ng Diyos sa buhay ko. They have rejected the gospel. They have rejected Christ as Lord and Savior. So alam ko itong mga kaibigan ko ito, they will be hell-bound. But I have done my part. Hopefully, that the seed I planted sa buhay nila will, bloom in season and they will still get the chance to be saved. And I hope that that will be a reminder for them. Alam niyo po ba kahit pagalitan ko sila, kagalitan ko sila, pagsabihan ko sila, and there are times that we will have conversations na mabigat. Ang gagawin nila, dahil alam nila I'm coming from the place of love.
I'm coming from the place of honesty. They know that my motivation is to help them. They would always say, salamat sa time mo. And if we are eating, they will pay for my meal. If they know I'm commuting, they will pay for my commute. Because that's how they return the favor. Nasaktan ko man sila, alam nila, hindi ko ginawa yun na masaya ako. Ginawa ko yun with a heavy heart, but I need to be honest with them. Ganun po kasi yung liwanag eh. Bitbit mo yan kahit saan. At yung mga tao sa kadiliman, dalawa lang ang gagawin nila sa'yo eh. They will reject you slash persecute you. Or they will embrace you kahit nasasaktan yung kanilang metaphorical eyes dahil sa liwanag na bitbit mo. And when your light shines, God is glorified. That daman ng mga tao eh. Kahit hindi sila magsalita. I remember one time I was praying to one person. We were having a one-on-one. I laid my hands on that person. I did not know what happened kasi syempre ako, I will just pray. Yung outcome is in the hands of God by the faith of the person. So hindi ko kontrolin yung outcome. I will pray because yun ang utos sa akin ng Panginoon with that person. And, people will come back to me na napag-pray ko and they will say they experienced God, they saw God, they saw the light while they had their eyes closed. Hindi ko makalimutan, one time I was praying for one person. Sabi niya, hindi ako makapaniwala. Alam ko, nakapikit ako, pero kitang-kita ko yung liwanag. As if nakikita ko beyond my eyelids. Sabi niya gano'n. At ang pinaka-nagustuhan ko sinabi niya, alam ko hindi ikaw yun. And that's amazing because God is glorified. Because you know na naandun ka lang to help. And that is how change happens. When we reach out because God wants us to do that. And people are changed as well by the experience. And the last verse that I would like to share with you today is this James chapter 2, verse 13 to 17, Amplified Version. Again, if it's appropriate, stand up with me. And if not, read with me while you are all on mute or while you are watching our streaming services. Read with me. And when we read these verses, let's read with intentional understanding. Huwag natin siyang basahin just out of reading it. Verbalize nyo. Huwag lang kayo makastorbo sa katabi niya if you have somebody beside you. What is the benefit, my fellow believers, if someone claims to have faith but has no good works as evidence? Can that kind of faith save him? No. A mere claim of faith is not sufficient. Genuine faith produces good work. If a brother or sister is without adequate clothing and lacks enough food for each day, and one of you says to them, go in peace with my blessing, keep warm, and feed yourselves, but he does not give them the necessities for the body, what good does that do? So too, faith, if it does not have works to back it up, is by itself dead, inoperative, and ineffective. Believers, I would like to talk to you today. Pagdating sa verse na to. Most likely, you are experiencing the opposite of change. Kung hindi to na nangyayari sa buhay. You have to ask yourself this question. A believer cannot keep on sinning. A believer cannot say na meron siyang pananampalataya pero wala siyang works to prove that. Wala siyang ebidensya. Ask yourself the question because I am so concerned for you and for your salvation. Talaga bang saved ka? Because you cannot go on sinning. You cannot go on saying that you are a born again believer, continuously worshiping God as a lip service, trying to do His work as a minister, and yet there is no evidence of your works on the basis of faith and love for God. Imposible siya. Our lives cannot contradict the Bible. Kaya nga yung Bible ang magko-confirm ng ating buhay. Whether we are true believers or not. If you know for a fact that you are not a true believer, by conviction today, then mamaya I will ask you to join us in the prayer of acceptance.
But if you are a true believer, I have to warn you, do not be deceived. God cannot be mocked. A man will reap what he has sown. And if you continue on sinning, that is the sin that leads to death. Let's bow down our heads and close our eyes. Hallelujah, Lord. Maraming marami pong salamat sa kapangyarihan mo sa araw na ito. Nais ko pong anyayahan ang mga kasama namin, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, na hindi pa nakakatanggap sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas. Inihiling ko po makapangyarihang Diyos na kayo po ang kumase sa puso at isipan nila sa oras na ito upang ikaw ang kanilang maranasan, upang ikaw ang kanilang matunghayan. Hinihiling ko po, O Amang Diyos, na kayo po ang magbigay sa kanila ng kasiguraduhan sa kanilang salvation. And I do pray in the mighty name of Jesus that they will be convicted to just accept you as Lord and Savior. Kung ikaw itong taong ito at handa ka nang tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ito ang unang mong gagawin. Step number 1, ihingi mo ng tawad ang mga kasalanang naaalala mo sa oras at pagkakataong ito. Ask for forgiveness. Ng Biblia po ay nagsasabi kung tayo ay talagang handang humingi ng tawad at tayo ay nagpapasakop sa Panginoon sa oras na ito at talaga tayo ay humingi ng pagbabago at paglaya sa kasalanan. Papatawarin niya ang lahat ng kasalanan natin kahit hindi natin nabigkas. Pangalawang step is this: magpasalamat ka kay Jesus. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, tayo ay naligtas. Hindi lamang sa dagat-dagatang apoy sa kabilang buhay, ngunit sa kasalanan na maaari natin ipagpatuloy sa mundong ito. Hallelujah. That's how beautiful and wonderful God is. At ito ang pinaka-importanting step na dapat mong gawin. At kanina, katulad po ng sinabi ko sa mga tao nagkaakala na kayo ay mananampalataya na. Pero sa araw na ito, na-confirm nyo na hindi pa. Sabayan nyo ang panalangin ito para ma-confirm ang inyong salvation. Repeat after me this prayer. Jesus, nais ko pong mabago mula sa loob palabas. Manahan ka po sa aking puso. Manahan ka po sa aking isipan. Nais ko po na ikaw ay aking maging Diyos at tagapagligtas. Tulungan niyo po ako na mabago. Tulungan niyo po ako matagpuan ang mga tao na totoo, na sumasamba at umiibig sa iyo. Dalhin niyo po ako, Panginoon, sa pamilya, sa simbahan na kung saan mo ako tinawag. Amen. Amen. Ikaw ay pwede nang dumilat pa ng dalian. Kung ikaw ay nanalangin mula sa puso at may ebidensya ng iyong pagbabago, ikaw ay ligtas na. Dahil ang isang taong ligtas ay hihinto sa kanilang mga kasalanan. Hindi naman lahat. Ngunit meron silang mga kasalanan na mapapansin nila ayaw na nilang gawin. Wala nang panlasa sa mga bagay na iyon. At syempre, ang ebidensya ng pagbabago ay magkakaroon ka ng pagkauhaw sa salita ng Diyos, magkakauhaw ka, karoon ka ng pagkauhaw sa presensya ng Panginoon, at magkakaroon ka ng pagnanasang manalangin. Yan ang isa sa mga patotoo na ikaw ay totoong ligtas na. Sa mga kapatiran sa araw na ito, kung ikaw ay nagkakasala at patuloy kang alipin ng ganitong klaseng pamumuhay, kung ikaw ay punong-puno ng katigasan ng puso, ang Panginoon kaya niyang palambutin ang iyong pusong matigas. Kung alam mo na nabubuhay ka sa kasalanan, tinatakasan mo ang iyong calling, hindi mo ginagamit ang iyong gifting. It is time for you to repent. And I pray that you will experience godly sorrow right now so that it will lead you towards true repentance. Mabigat ang pinagdadaanan mo. Magulo ang isipan mo, maingay ang utak mo. Mayroon ka mga gustong patunayan, meron kang gustong takasan.
Meron kang gustong gawin, ngunit wala kang kapayapaan. Meron kang gustong marating, pero huwag mo kakalimutan, ang Diyos pa rin ang mananaig sa buhay mo. Hindi mo matatakasan ang kanyang kagustuhan sa iyo. Dahil ang kagustuhan mo, malayo yan sa kagustuhan ng Diyos. Naanyayahan kita, magbalik loob ka sa Kanya. At sa mga kapatiran na patuloy sa kanilang pagiging tapat sa Panginoon, nais ko rin kayong ipadala. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang mga kapatirang ito. Pagpalain niyo ang mga anak ninyo na bago mula loob palabas at ngayon ay tumutulong sa kapwa nila na sila naman ay magkaroon ng karanasan ng pagbabago mula lamang sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming tagapagligtas na si Jesus. Makibisita niyo po ang bawat tahanan na represented today. Kung sila mo ay kasama namin live or they will be watching this video on demand. Let them experience your presence. Let them experience your power. Maranasan po nila, Panginoon, ang iyong pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman, spiritual, emosyonal, relasyonal, intelektual, pisikal, material, pinansyal. Hayaan niyo, Panginoon, na sa mga nanghihina, manumbalik ang kanilang pananampalataya at sa mga malalakas, tumulong sa mga mahihina. At ialay nila, Panginoon, kanilang nalalabing enerhiya para sa mga tao sa kapaligiran nila na ikaw ay kanilang sambahin at ikaw ang maitaas sa kalagitnaan ng lahat. Maraming maraming salamat po sa iyo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang aming tinataas, pinupuri at pinasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah! Isa na naman pong napakagandang mensahe mula sa Panginoon. Patuloy niyo po kaming tulungan ang ating mga kapwa na mga Pilipino across the world. Kung meron po kayong mga kilala, i-share niyo po ang mensahe ng Panginoon sa kanilang buhay by, promoting our messages and by supporting our platform as well sa social media platforms natin sa YouTube, sa TikTok, at ganoon din po sa FB. Maging virtual evangelist po tayo kung tayo po ay nakinabang sa mensaheng ito, pamahagi po natin sa ibang tao para maranasan din po nila ang Panginoon at maranasan nila yung pagbabago na nakasanib sa isang simbahan na sumasamba at nagmamahal sa Panginoon. So maraming maraming salamat po sa inyo muli at sa mga kasama namin sa Zoom, we will have a short fellowship. Please do stay for a while. And of course, kung kayo po ay nanonood sa ating streaming services and you want to reach out to us, please do pop a comment and we will reach out to you or message us. At kung kayo po ay nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa pamamagitan ng programang ito, we would like to hear from you. Please do send us a message and we will reach out to you and we will have a short chat about the next steps. If you are called for this church, then we will gladly invite you over so that you will be part of the family. God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you. Until next week, goodbye for now.